nagbabasa na ako ng Bible ngayon, feeling ko mas na-enrich yung pagsusulat ko rin as a scriptwriter for television. So, nag-apply ako na lector. Tapos, ang unang tanong sa akin, marunong ka bang mag-pray? Opo! May 1 year ako. Marunong ka ba mag-pray? Nag-highlight ako ng Bible. Correct! With bookmark. At hindi naiintindihan ng maraming tao, bakit ang swerte-swerte mo na, ang dami-dami mo nang napanalunan, ang dami mong achievements, may trabaho ka, may billboard ka, may programa ka, and yet, parang peak of success. Peak of success, and yet, you're depressed. Every day, I thank the Lord for everything. Madalas ay nakikita natin si Cara David sa mga documentary. Ngayon naman ay mas kilalanin natin siya. Ito nga pala si Romar Chuka at ito ang Sensei. Kinasal ako sa Betis Church. Isa yan sa mga Pinakanta ko talaga. During communion most likely. Yes, yes. Isa yan sa pinakanta ko. Bukod dun sa isa pang kanta ni Father Manuling na yung kinakanta lagi kapag sa church. Sa'yo lamang? Sa'yo lamang! Okay. So, lumalakad talaga ako sa Sa'yo lamang yung Sa'yo lamang. Oh my goodness. Sa'yo lamang. Puso ko'y binihig. Oo. Yun. Nung narinig ko yon, akala ko parang para sa iniibig na, sa iniibig. Pero hindi. Sobrang special nung song na yon. Kasi naiintindihan namin parehong mag-asawa yung meaning ng song na yon. Yung laging sinasabi na sa'yo lamang ang buhay ko. Na parang ang pagmamahal namin sa isa't isa dumadaan sa Panginoon. Yes. Kasi yung asawa ko ay wedding singer. Nakita ko nga yung videos. Before I met him, he was a wedding singer. So yung asawa ko ay palaging nasa simbahan. At kinakanta yun? At kinakanta yun. At alam niya yung mga kanta at pati yung mga sermon ng pare. But like me, never nag-first communion ng asawa ko. Kasi we studied in the same school. From kinder hanggang college. UP rin siya. So my husband, si LM, ay hindi rin religious. Hindi rin, pareho kami. Hindi namin memorize. So actually, nung nililigawan niya ako, that was also the time na araw-araw akong pumupunta sa church. Ina-answer pala ni Lord yung prayer mo paunti-unti. Paunti-unti. So, ang sabi niya sa akin, sabi ko, nagdadasal ka ba? Hindi rin eh. Sabi niya, gusto ko nga ito na nasasamahan kita once in a while. Once in a while lang, sa simbahan. Kasi sabi niya, parang magaan. Tapos, bago ko siya sagutin, kasi nililigawan niya ako, bago ko siya sagutin, sabi ko, nag-first communion ka na ba? Sabi niya, alam mo, hindi pa. Sabi niya, ikaw, hindi rin ako nag-first communion. Hindi ba yung first communion? Grade 1 ginagawa, grade 2, ganyan, grade 3. Never kaming nag-first communion. So, alam mo ba, nagkatikisim kaming dalawa. Nasabay? Oo, nakakilig yun. Sa simbahan ni Father Ari Season, sa yung Immaculate Conception, sa Cubao. Yung cathedral? Yes! Okay. Doon! Sumama kami sa mga bata. Nagkakatikisim. Ang cute! Ang cute! Nakakatawa talaga. Pero, nandun kami. Tapos, minsan tumitingin yung katikista sa akin. At saka yung mga bata. Kasi nagtatanong ako, prodigal son. Sabi ko, unfair po. Bakit po ganon? Prodigal son. Wait lang. Grabe yung ginawa tapos yung prodigal son, pinapasok lang, pinagpiesta pa. Mali po yan. That's unfair. Injustice. Nakikipag-ano talaga ako. Argue. Nakikipag-argue ako doon sa katikista. Habang may mga bata. Yes! Okay. Yung mga bata talagang parang, ate, gusto na namin umuwi. May ice candy ba sa dulo? Next tayo, Martha at saka Mary tayo. Yan! Isa pa po yan! Martha!
Ang dami ginawa ni Marta. Si Mary naghugas lang ng Siyempre talaga nakikipag-argue ako. So, nag-catechism kami ni LM. Before your wedding na to. Hindi pa kami hindi. So, nililigawan ligaw pa lang. Okay, ligaw. Nililigawan pa lang niya ako. Nag-catechism kami at nag-first communion. Naka-white din kami. Pumunta kami doon, naka-white din kami. May mga bata, naka-white. Tapos kami, naka-white din kami. Kami lang yung matanda na nag-first communion kay Father Aris Season. Tapos, sabi ni Father Aris, siguro yung susunod naming pagkikita sa inyo, kumpil na. Tapos sabi ko, opo. Tapos, nag-compile din kami. Nasabay din kayo. Sabay din kami, nag-compile din kami. Tapos, doon din, in the same church, tapos sabi sa amin si Ma'am Imelda. Si Ma'am Imelda ang aming katikista doon. Sabi niya, susunod yan, kasal na. Sabi ko, uy, grabe kayo, first communion lang to. Sabi, hindi. Sunod yan, kasal na. And so, kinasal din niya kami. Sabi, maghintay lang daw and wait for His time, for God's time. So, mukhang binigay na talaga ng Panginoon yung ito na yung regalo ng Panginoon sa akin, sa aking pamilya, sa amin ni Julia, si LM. So, love you. Kinasal nga kami. So, ang ganda lang ng rin namin. Yung progression namin because the whole time from nililigawan niya ako up to now, 'di ba? Kasama yung Diyos. Kasama ang Panginoon. Na hindi rin apart doon sa insight natin kanina na kumakatok lang naman talaga si Lord all the while. Ang ganda. Kaya yung kasal namin sobrang pinili namin yung mga verse, lahat sobrang lahat ng mga kanta na special sa amin at sa Panginoon. So, beautiful. Talagang yon. Kaya, hindi lang siya, ang pinaka naaalala ko sa kasal namin is the church part, not the reception. Because yun yung pinaka-meaningful talaga sa aming dalawa. Which should be the case. Which should be the case. Yes. Kasi di ba yung nangyayari ngayon, puro, sige, bonggang reception, hindi na magkita yung mga ninong at ninang, yung mga ganyan. Yes. But the sacrament, minsan, hindi na Yes. Di ba? Pero kami, talagang pinag-isipan namin ano yung mga verse, ano yung sasabihin, ano yung... You made sure na dapat prayerful yung Oo. Kahit yung aming wedding, vows? Save the date. Di ba may save the date? Di ba? May save the date kami. It's an original composition of my husband, yung kinakanta doon. Pero yung voice over doon ay sinulat ko at voice over ko. It's inspired by Ecclesiastes. Yung there is a time for everything. Sa bawat oras may kapanahon. Correct. Oo. Na parang ang dami ko ng pinuntahan, pero ngayon pa lang ako, parang sumisid na ako sa malalim na karagatan, lumipad sa kalangitan, pero tumakbo, lumipad, etc., etc. Pero ngayon lang ako maglalakad. Ang ganda. Tapos naglalakad ako sa aisle. Ngayon lang ako maglalakad. Ngayon lang. Tapos yung title kasi ng kanta ng asawa ko ay Ngayon Lang. Ngayon lamang. Sa tagal ko tumitingin sa kalangitan, ngayon lang lumabas ang mga bituin, sinasalamin nila ang karikitan. Tapos, kasi may panahon para sa lahat. May panahon para lumuha, may panahon para maging masaya. Parang there is a time for everything. Di ba yun yung Ecclesiastes? There's a time for everything. So, ayun. And feeling ko, dahil din mas prayerful at mas nagbabasa na ako ng Bible ngayon, feeling ko mas na-enrich yung pagsusulat ko rin as a scriptwriter for television. Because
ang daming, sorry Lord. Yung lumalim talaga. Sorry Lord, medyo nangungopia po ako sa Bible. Plagiarism, hindi ko po kayo nasa site minsan. Oo, dapat APA or MLA dapat yan eh, di ba? Oo. Sorry po, Lord. I think, if forgive ka naman yan dyan. Forgive naman niya ako. Hindi pa pala ganapin naman po natin yung Bible. Oo. Pero mahalaga ang MLA at APA, di ba? Citation. Oo, dapat po isa-cite lahat. Pero, Lord, Dito muna. Hindi. Ayun. So, many times, pag mental block ako, I use a lot of things from the Bible. And I paraphrase it and try to relate it to my scripts. And it becomes more meaningful, mas malalim, tapos mas nakaka-relate ang mga yung mga tao. Kasi may hugot eh. Oo. May hugot from real life, Yes. from sacred scripture, at Yes. saka kung ano yung mga basta patuloy siyang na it feeds on each other, tama ba yun? Yes. And it grows. And I think some of the most beautiful songs natin ay halaw sa Biblia. Yes. 'Di ba? So, that's why tago sa puso yung mga kanta ni Father Manuling. Because you realize galing ito sa Biblia pala. Yes. 'Di ba? And from experience. Correct. Yung kanta ni Gary V, yung Take Me Out of the Dark. Take me out of the dark, Mile. Oh my gosh, favorite ko 'yun nung bata ako. Tapos biglang sa Bible din to! Diba? Sa Bible din to! Yes. So, maraming magagandang mga awitin na galing sa Bible. Alam mo yung isang napupulot ko sa'yo, Kara, is that God continues to surprise you. Ay, diba? Sobra. Nung nag-apply ako na lector, Okay. sa... Kailan to? Kailan ka na nag-apply? After 1 year. After that 1 year, okay. After 1 year, actually, hindi ako nag-apply nung una. Okay. Yung CCTV operator, Okay. si Kuya Johnny. Si Kuya Johnny, siya yung nag-ooperate ng PowerPoint. Okay. Siya rin yung nakakakita ng CCTV. Oo, na everyday nagdadasal ka talaga. Oo. Kinausap niya si Maris Umali. Sabi niya, Ate Maris, sabi niya, alam ko reporter yun eh. Yung parang Cara David. Tapos sabi niya, araw-araw kung nasa simbahan, ba't hindi niyo po ipag-apply na lector? Ay, sabi ni Cara, hindi daw po siya marunong magdasal. Araw-araw nandito, mas madalas ka sa'yo dito. Araw-araw, pati sa Adoration Chapel, nakikita ko na wala namang CCTV sa Adoration Chapel. Pero pumapasok. Pero nakikita ko pumapasok, 10 p.m. andun. Sabi niya, talaga? Araw-araw ate. Sabi niya, walang mintis. Kunin niyo na. So, si Kuya Johnny ang nag-convince na parang tanggapin ako maging... Kunin at tanggapin? Kunin at tanggapin. So, nag-apply ako na lector. Tapos, ang unang tanong sa akin, marunong ka bang mag-pray? Opo. May 1 year ako. Marunong ka bang mag-pray? Nag-highlight ako ng Bible. Correct! With bookmark. Marunong ka bang kumanta? Opo. Sample. Ama namin, kumanta ko ng ama namin. Dapat sinabi mo, memorize ko ang 2 volume ng Bukas Palad. Itutuloy natin ang kwentuhan mamaya pagkatapos lamang ng ilang sandali. Ito. Challenging. Oo. Anticipated Mass or Sunday Mass? Yung actual Sunday during the Sunday. Sunday. Okay, sige. So, pero still Mass pa rin naman. Oo. O ito, maging choir or lector? Gusto ko sana maging choir, kaso lang hindi kaya na boses, lector. Okay. Ito. Jesuit or Franciscan? Jesuit. Jesuit. Okay. Sige. Pero shoutout pa rin sa Franciscan friends Correct. natin. Correct. Okay. Ito. Lourdes or Fatima? Lourdes. Okay. Curious lang ako. Sige, alam ko I'll break my pero bakit Lourdes? Yung place? Or sige, yung place. Yung place, okay. Kasi Portugal yung isa. And then, Facebook or TikTok? Ay, TikTok. Mas TikTok. Oo. Ito. Fasting or almsgiving? Almsgiving. Kasi di ba parang protected sa... Kasi pinasarap.
Yes, I know. Oh, last one. Confession face-to-face or yung behind the screen? Confession face. Yung face-to-face na parang kita ka ng pare or ano. Or yung behind the screen. Wala lang. Confession face. Grabe, thank you. Shucks, nahirapan ako sa St. Paul, St. Peter. Doon pa ako nahirapan. Nagbabalik tayo para ituloy ang pakikipagkwentuhan kasama si Miss Cara David. So, kumanta ako, ganyan. Tapos, tapos sabi nila, how would you describe your spiritual life? Tapos umamin na ako. Sabi ko, ako po ay kinder lamang. Or grade 1 lang. And grade 2 na. Kasi pa-communion ka na nun eh. Oo, pa-communion. Nag-first communion ako eh. So, grade 2 na ako. Sabi ko, elementary, grade 2 lang ako sa aking religious life. So, I want to be a lector kasi gusto mo pag-PhD. Joke. Hindi. Kasi gusto kong mas lumalim pa. Mas lumalim pa. Ayokong manatili sa grade 2. Gusto kong maging high school, gusto kong magkolehiyo, and pakiramdam ko pag nag-lector ako, PhD level. Double doctorate na yan. Aabot din ako dun sa point na yun. Feeling ko ngayon, ano pa lang ako? College. Or grade 12? Pwede rin? Grade 12. Senior high ata ako ngayon. Yes, ang level ko ngayon, senior high ako. And totoo yun, na-amaze ako every day. God surprises talaga. Hindi nagkulang sa sorpresa. Hindi. Natutuwa ako talaga. Sobrang yung pinupuntahan kong mga bundok, tapos may nakikilala akong mga tao na kahit, grabe, sobrang, galing ni God! Galing ni God! Totoo. Ganun ako. Alam mo yung mga bundok kwento mo na yan, parang similar din siya sa akin, yung amazement, yun nga sa mga tao, sa mga dukha, kasi parang wala silang ibabayad sa akin kundi avocado. Yung mga ganun. And then you'd be so grateful. And then tama ka talaga na gratitude. Diba? Gratitude Yes. Yes. May kwento nga yan na may 3 pintuan daw sa heaven. Parang yung isang pintuan para sa mga taong madalas humingi ng graces. Yung pangalawang pintuan sa mga taong madalas na humingi ng sorry. And then yung pangatlong pintuan daw sa mga taong madalas nagpapasalamat. Aba, yung pinakamarami daw talaga na tao is yung sa door 1 and door 2. Pero doon sa door 3, wala masyadong na tao daw doon. Hindi ko na maalala yung straight kwento. Nasa Bible ba to? Hindi siya Bible. Parang alam kong kwento lang siya na pero may nagkaroon ako ng may some 3 doors. Di ko maalala kung so yung humihiling, may humihiling and then may nagsusorry, tapos yung nagsusorry. Tapos yung isa naman yung parang nagpapasalamat. Yung walang tao daw sa kwarto is yung mga nagpapasalamat. And then rare, di ba? Parang yun, siguro yung humihiling yung pinakamarami. I guess so. Tapos second yung nagsusorry. I guess so. Di ba parang yun yung default sa atin eh. Pag may ginawa tayo, sorry Lord, pero pero yung pagdating sa pasasalamat, I think that's a rare gem, di ba? Na hindi nagpapasalamat ang mga tao ngayon sa kung ano yung mga biyaya na meron sila. And I think that's a very nice insight na natutuhan ko rin sa'yo ngayon, na you're a real life example of that take and receive, oh Lord, my liberty. Na parang, Lord, ito na, lahat na, pero binibigay sa'yo ni Lord yung pag-ibig, yung grasya, patuloy-tuloy, and you're so blessed. And I thank you for being with me here today. And actually, nung nangyari sa akin ito, it's ironic na when I had my depression, it's ironic na that was also the time na ang dami kong napapanalo ng awards. So it's just so ironic at hindi naiintindihan ng maraming tao bakit ang swerte-swerte mo na, ang dami-dami mo nang napanalunan, ang dami mong achievements, may trabaho ka, may billboard ka, may programa ka, and yet parang peak of success. And yet you're depressed. Parang hindi tama. But I realize may kulang kasi sa buhay ko eh. 'Di ba? And hindi 'yun mapupunuan ng material things. And I also realized na I wasn't grateful enough. I wasn't grateful enough for all the things na binigay na sa akin.
Tapos doon ko lang nabuksan sa utak ko na parang, hindi pa ako humihiling. Binibigay na pala sa akin ng Panginoon. All you have to do is look. Yes. Diba? So ngayon, every little thing that He gives me, nagpapasalamat ako. Every little thing. Manalo ka, matalo ka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-mm. Thank you. Alam ko may natutuhan ako dito sa experience na to. Right now, I don't win as much as I've achieved in the past. Yeah. Pero, mas masaya ako ngayon. And, pag nanalo, salamat. Pag hindi nanalo, salamat pa rin. Salamat pa rin. Pag nahihirapan, salamat. Pag nasasayahan, salamat. Salamat pa rin. Because, ayun, alam ko na mas nai-enrich at nagiging buo ang buhay ko. Because, may pagkatalo, may pagkapanalo, at nararanasan ko yung iba't ibang panahon ng buhay. Kasi hindi rin pwedeng puro panahon ng pasayang pasarap, pasaya. Diba? Kailangan maranasan mo rin yung panahon na umiiyak ka. At may blessing din yun. Totoo. May blessing din yun. Na parang niyayakap ka ni Lord kahit na you feel so alone, you feel so... Yeah. Kaya, hindi ko alam paano ko masasabi to, pero salamat pa rin, Panginoon, na binigyan mo ako ng depression ng panahong iyon. Kasi kung hindi ako umabot sa panahon ng kalungkutan, hindi kita makikilala. Diba? Hindi kita makikilala. Yeah. So, every day, I thank the Lord for everything. For everything. Pati hirap. I thank the Lord for everything. Yes. Wow. Alam mo, parang I'm so speechless right now kasi naghanda ako ng mga questions pero hindi eh. Hindi. As in, yung questions na hinanda ko actually, Cara, you answered everything. Nagulat ako. Ginulat din ako ni Lord na parang, hindi ko kailangan to kasi parang, whatever, kasi for example, I'll ask you, ano yung relation ni Faith sa work mo? And then sinabi mo, sinusulat mo sa script mo yung mga, hindi lang nag-MLA, APA, format, di ba? Yung mga ganun. Pero, hindi kasi rin, yung mga case studies na nakikilala ko, yung mga ini-interview kong hindi tao. Hindi naman, yun. Yung mga ini-interview kong tao, minsan talaga naiiyak ako kasi parang feeling ko, shock si Lord to. Yes. Naka-disguise lang siyang babae, naka-disguise lang siyang nurse, naka-disguise lang siyang pasyente, pero si Lord to. Naka-disguise lang siya na mangingisda, pero si Lord yan eh. Alam mo, may isa akong song recommendation tuloy sa'yo. Hindi ko alam kung alam mo to. Feeling ko alam mo kasi naka-memorize ka ng 2 album eh. So, Jesus na aking kapatid. Jesus na aking kapatid, sa lupa na kami bumalik. Kasi, meron isang verse doon yung, yung, makikita mo si Lord sa palengke. Sa palengke din naman, siya ay naghahanap buhay. Tulutan mo ang aking mata, mamulat sa katotohanan. Yes. Yun. So, song recommendation, pakinggan nyo. May version ata si Cardinal Tagle na kumakanta nun. Talaga? Oo. Kasi si Father Ontiveros ang nagsulat nun. Tapos, naging lyricist yan sila Cardinal Tagle when they were still studying here sa San Jose Seminary. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. So, anyway, I'm so grateful, no? Haba na oras. Yun nga eh. Alas 12 na ano ba? Nagulat ako kasi nag-enjoy ako sa usapan natin. Para siyang naging spiritual direction / chika / sino ka, and then yun, I was also surprised that you were able to make latag kung ano yung buhay mo at saka ano yung naging journey mo mula point A 10 years ago. Isa nga, di ba, parang maliit na nudging lang from Maris, no, na naka-co-host ko before sa isang St. Paul's Quiz Bee. Isang maliit na pitik lang na, uy, try mo kaya, 'di ba? And look where your life has changed because of that one small moment, 'di ba? I think
nilalatag ng Panginoon ang lahat ng bagay. Nilalatag niya kung sino yung makikilala mo, sino yung makakausap mo that day. May mga tao na akala mo maliit lang yung ambag nila sa buhay mo, pero biglang ang laki pala. Kaya lagi kong ang sinasabi sa mga tao, kung gusto mong makatulong sa kapwa mo, hindi naman kailangang maging milyonaryo ka. Hindi naman kailangang maging politiko ka. You can help in a little way. Minsan, a simple smile, a simple, uy, kumusta ka? A simple TikTok post. Oh, TikTok post. A simple Tap on the shoulder. Yung parang, huy! Kahit nga huy lang eh. Diba? Minsan hindi mo alam, baka yung bagay na yon ang makakapag-save dun sa taong yon. Who knows? That day. Yeah. Who knows? True. Diba? Ako, during my lowest, sabi lang sa akin ni Maris, punta ka kaya sa church namin? Tapos, nung sinabi kong hindi ko alam, hindi ko kaya, at hindi ako marunong magdasal, sabi niya, yung words lang niya na sinabi lang niya sa akin, wala namang requirement. Lahat naman tinatanggap. May libre pang pagkain. Which is may lalim din. May lalim din. Yes. Wala namang requirement. Lahat tinatanggap at may libreng pagkain. Oo, yung ostya, di ba? Pag swerte ka, may alak pa. At saka may palitsyon sa dulo kung anniversary, di ba? Oo. Di ba? Yun, so I guess, salamat. Yun yung ang dami kong salamat dahil sa paglatag mo ng buhay and sa pagbahagi, no? Kunin at tanggapin sana ng ating audience kung ano yung mga natutuhan from today. And I thank you. Never ko pang na-open up ito with any interview. Oh my gosh, thank you. It's such an honor. We're just starting. Hindi naman starting, pero I mean, di naman talaga to isang bonggang production, but you were able to share this much for us. And thank ako, you. yung kasi first time nito maririnig ng maraming tao kasi hindi hindi ko naman ino-open up itong side of my life. I think people, for me, no, I think people need to hear it. It's a story worth sharing because a lot of people right now are experiencing this darkness, diba? Experiencing yung parang the questions, even they're top of their game already, but they're saying, Lord, ano ba? Or parang hindi pa nga nila kilala si Lord, pero baka ito pala yung kailangan nilang marinig. Uy, ako rin may darkness pa rin ako Oo naman, I'm not saying na because nakilala ko ng Panginoon, wala na yes. Wala na akong hardships, wala na akong depression, wala na akong darkness. I still have darkness. It's just that, ngayon, nakikita ko ng yung darkness may light at the end. And we know how to embrace this darkness because even Jesus embraces us through this darkness. Oo. It won't go away magically, but diba, yung parang yayakapin kita. Nakikita ko lang na parang itong darkness na to, matutulungan din ako to make me a stronger person. Amen. So, Amen. Yun. Salamat. And thank you. Thank you. Yun, salamat. Thank you. Narinig nyo ngayon mula kay Miss Cara David na minsan ay kumakatok lang pala si Jesus sa mga pintuan ng puso natin. Papatuloyin ba natin si Kristo sa buhay natin? Maraming salamat at muli, ito si Mr. Romar Chuka sa Sensei.